Mukhang nagdilang anghel na. Minsan ayoko na talagang sabihin guys ang sa laman ng utak ko, 'di ba? Mayroon akong nag-comment ba ako doon sa comment section ng ating mga idol. Hindi ko lang matandaan kung saan yun na. Ang na-comment ko doon is, sabi ko, sana wag naman nahahantong na pati ang purpose ay mapansin pa nila. Ngayon, mukhang nagsisisi ako kung bakit ako nakapag-comment noon guys. Kasi yun na naman ang pumasok sa utak ng lola nyo guys. Kaya yun ang na-comment ko. Alam nyo na ang nangyayari na naman ngayon. Nasilip na naman talaga pati for piece na yan. Mantakin nyo. Mukhang binabalak na. Nabigas na lang daw ang ipamimigay. Ano yan? Paano na yung mga nagpapaaral na mahihirap na gamit ang purpose na yan? Ano na kung bigas na lang ang magigiwala ng cash? Paano na yung mga pag-aaral ng mga bata na kailangan bumili ng notebook, kailangan bumili ng kung ano-anong mga kailangan sa school? Kung bigas ang ibibigay, ano nang mangyari dyan? At saan nyo kukunin yung bigas? At anong klase ng bigas ang ibibigay nyo? Diyos mio naman kayo. At sino na naman ang manginginabang dyan? Kapag bigas ang inyong ipamimigay na lang sa purpose daw. Mukhang ganon ang pinaplano, bayata, o baka, ano yan? Anong klase ng bigas ang ibibigay nyo? At sino na naman ang magkakaroon dyan ng benta sa bigas na yan? Kaninong galing na bigas at kaninong galing na naman yan na mga negosyante dyan sa atin? Ano yan? Yung sinasabi ni Palangga na ismagol? Ano yan? Baka naman kayo ay magkahuli-huli ng kung saan yun nahuli-huli yung mga bigas na nakatambak na sinasabing pag may mga bigas na hindi nilalabas ay hinuhuli nyo. Baka yan naman ang ipamigay nyo? Na baka naman wala kayong puhunan dyan at ano ang gagawin nyo doon sa mga pondo na cash ng purpose na yan? Baka kung kaninong bulsa naman yun mapasok? Bakit nyo pinapakialaman yung purpose na yan? Na kahit bigasin nyo yan, kung gusto nila ng cash, baka ibenta pa yan sa kapitbahay. Ang problema niya, kung ang bigas nyo ay hindi makakain ng tao naman, baka naman kung anong klaseng bigas ang ibibigay nyo, pati maawa naman kayo sa mahihirap. Ginawa nyo nang mga engot sa pagpapapirma ninyo, nagbabayaran nyo ng 100. Ngayon naman yung cash ay gagawin nyo na naman, naisipan nyo naman gawing bigas. Paano na yan makakabili ng tsinelas ng kanilang mga anak na papasok sa eskwelahan? Matutulad yan sa lolan yung lumaking walang tsinelas dahil ang cash ay gagawin yung bigas na hindi natin maintindihan kung anong klaseng bigas ang ibibigay nyo na naman at kung sino na naman ang kikita dyan sa bigas na yan kasi alam naman natin na wala tayong sariling bigas. Aangkat na naman kayo. Imbes na ibibili nila dyan sa Pilipinas yung mga cash na yan ay ibibili nyo sa ibang bansa. Dahil doon kayo bibili ng bigas, yun na naman ang bubuhayin nyo, yung pagkukunan nyo ng bigas. Ano bang klaseng mga pag-iisip ninyo yan? Imbes na sa Pilipinas gastusin ng mga mahihirap yung cash na nakukuha nilang sa purpose, ang bubuhayin nyo na naman yung may bigasan. Yun naman pagkukunan nyo ng bigas na mga negosyante ang lalong yayaman, imbes na yung mga perang binibigay sa purpose ay mapupunta doon sa maliliit na tindahan na sila ay magkakaroon ng benta naman. Anong klase kayo talaga naman? Pati yung buwan ng magiging income ng maliliit na may mga tindahan, gusto nyong higupin at ipamigay doon sa mga negosyanteng mayayaman na dahil tsak doon kayo bibili sa mga nag-aangkat ng bigas o sa ibang bansa. Ipapamigay nyo yung perang pondo sa purpose sa ibang bansa kasi ibibili nyo ng bigas. Maawa kayo sa mga sari-sari store na buwanan ay nagbabayad sila ng pag nagsahod sila ng purpose. Napupunta yan sa mga tindahang maliliit. Yung mga binibigay nyong pera sa purpose, pinambabayad nila yan doon sa kinuha ng anak nilang ballpen, lapis, papel.
kung ano-ano sa mga sari-sari store na kung ano-ano yung kailangan ng mga anak nilang, yung mga naghihirap na binibigyan nyo ng purpose. Ito ay nakakarating sa mga pinakasulok-sulok ng bayan, ng baryo, sa mga tindahan na kumikita naman sila ng kahit magkano yung binibigay sa purpose. Tapos mawawala yun ng bigla dahil ibibili nyo sa ibang bansa ng bigas. Anong klase kayo? Talagang gusto nyong gumapang sa lupa sa sobrang hirap ang mga tao na, ang mga kababayan natin, at ang bubuhayin nyo na naman yung sa ibang bansa dahil ibibili nyo na naman, at kanino naman, sino naman ang magdidilihin siya dyan kung yung kung biniling 40 pesos yung kilo doon sa kinuhaan ng bigas, ibibenta nyo na naman dito sa may mga purpose, ibibenta nyo ng 60. Ano namang klase naman yan? O at saka anong klaseng bigas ang ibibigay ninyo sa kanila? Baka bigas na naman na pinakamura, at yung kahit yung aso ay pag inamoy ay lalayasan na yung bigas na yon, at kahit yung aso ay hindi kayang amuyin ang bigas, ha? Siguraduhin nyo yan na huwag nyong bibigasin yan, ha? Maawa kayo doon sa mga kumikita sa baryo-baryo ng mga binibigay na yan. Alam nyo ba ang nagiging rotation ng purpose ninyo na yan? Nagkakaroon ng income ang maliliit na mga tindahan dahil yung mga mahihirap ay habang wala pang sahod sa purpose is nangungutang doon sa mga tindahan na yon ng kailangan ng mga anak nilang naghihirap, o bago pumunta ng school yung mga may purpose na anak is uutang muna doon sa maliit na tindahan ng kanyang baon na Skyflex. Tapos pagdating ng sahod ng purpose, babayaran yon. Yung nagugutom na mga tiyan ng mga batang mahihirap ay nadudugtungan ang buhay dahil sa maliliit na tindahan na kanilang inuutangan. Tapos ngayon, gagawin nyo ng bigas. Di nawalan na ng income yung maliliit na tindahan doon. Nasuting sasahod ang mga may purpose ay bumabayad sila ng libo doon dahil hindi na nga nakakasundo hanggang sa sahuran yung kanilang mga budget na kakaunti. Tapos pag iinteresan nyo pa yung cash na yung gagawin nyo pang bigas daw. Anong klase naman talaga itong mga tao na to? Wala na talaga kayong inisip kundi kung paano siguro kayo magkalaman ang mga bulsa, at kung sino na naman ang payayamanin yung mga negosyante. Hindi na kayo naawa doon sa mga negosyanteng sari-sari store na napakaliliit. Pag nawala yung cash, ano na ang mangyayari doon sa mga inuutangan nila? Yun ang pambayad nila doon, bigas. Kasi wala silang cash. Alangan naman, pag papasok sa school, kailangan ng papel, lapis, ballpen, or ano-ano pa dyan. Tapos, papalitan nyo ng bigas. Ano yan? Pwedeng gawing papel yung bigas na yan? Pwedeng gawing chinilas yan? Pwedeng gawing ballpen yan? Pwedeng gawing lapis yung bigas na yan? Kung hindi kayo naghihirap, hindi nyo alam. Ang lulang ito ay nagmula sa hirap, kaya alam na alam ko yan. Ang aking bag ay plastic na pinaglagyan ng bigas. Tapos, iniingat-ingatan ko yun kasi ayokong mabasa yung aking bagong biling 10 pirasong papel, at yung hiningi ko doon sa kaklasmate kong may kaya naman yung aking lapis na yun, inuunti ko yun, laway ko yung i-erase ko pag nagkakamali ako sa aking sinusulat. Ito ang daliri ko, ang gamit ko, dinidilaan ko, i-erase ko lang doon kasi ayokong gamitin yung aking eraser kasi kukunti na lang. Hindi niya naranasan, kaya pati yung cash na yan ay gusto niya. Anong klase kayo? Kaya hindi yan, ito kasi ang mahirap sa atin, guys, kasi hindi nila naranasan na magmula sa hirap, kaya hindi nila alam ang ating mga paghihirap. Mantakin mo yan. Nakukunting cash is pinagmukhang pinag-iinteresan pa. Pag ibinila yan ng bigas, ang aasinso lang yung mga may negosyo ng bigasan o yung mga sari-sari store. Ano na mangyari doon? Nakukunti na nga lang ang kanilang nagiging kita dyan sa kunting pambili ng mga may nagsasahod dyan sa purpose na yan is hihigupin pa ng mga yan at gustong ibili ng bigas sa ibang bansa pa. At yung mga anong klaseng bigas pa ang ibigay sa inyo? Ay naku, guys, ito talaga ay pag natatapik tayo dito sa kung ano-ano na tong mga kapalpakan is talagang pumapantig talaga yung aking tinga. Guys, paano bang anong klaseng mga tao ba ang nandiyan dyan ngayon? Imbes na dagdagan yung purpose, papalitan ng bigas na lintin.
Hindi nyo alam kasi, hindi nyo naranasan maghirap. Na kahit isang 5 centavos ay ayaw mong magastos. Kasi kailangan mo yan sa time na kailanganin mo yan. Mayroon namang ibang ano naman kasi. Ayan. Yung kasalanan ng iba is damay-damay lahat. Kasi yung mga iba, pinapagpariban pa daw yata eh. Oh, paano naman yung talagang naghihirap na katulad ng dinanas ng lola nyong ito? Na, ultimo, noon walang purpose eh. Kaya ang lola nyo is ginagawang eraser yung kanyang daliri. Oh. Buti nga ngayon may purpose na. Noon wala niyan eh. Wala nga nakarating sa amin ng kung anong tulong. Talagang sariling sikap namin. Pag uwian kain ng santol ng bayabas ang lola nyo kasi walang baon. Oh. Buti nga ngayon, wala pa kaming masyadong nakikita ang tindahan noon. Nasa tuktok ng bundok ang tindahan. May tindahan man, walang pambili ang lola niyong pagkain. Kaya ayun, aantayin na yung uwian saka na siya maghahanap ng ng mga bayabas. Nang mabusog naman yung kanang nagugutom. Tapos, ngayon, may purpose na nga kayo. Gusto pang pinag-iinteresan pa yata. Diyos ko naman, maawa naman kayo sa mga Pilipinong naghihirap. Kaya, gustong-gusto nyo sigurong may naghihirap para mayroong kayong nakukuram, makukulimbat. Ay, Diyos ko, ewan ko na lang. Pag nawalan talagang naghihirap, wala na talaga sila. Hindi na nila mauutusan yung mga tao kasi hindi na nila maluloko kasi hindi na nila mabubudol kasi mga busog yung tao. Hindi na, sino ba naman to? Sabihin, iboto mo siya, sino ka ba? Di ba? Pero kung walang pera, ha? Ay, salamat, ibubuto kita, sir. Salamat dito sa 2 sardinas, ikaw ang ibubuto ko. Pero kung wala nang naghihirap, guys, wala ang magiging ganyan. Mag-iisip-isip tayo kung sino yung karapat-dapat nating iupo. Pero, ngayon, mayayaman nga eh. Kung saan sila makakakuha ng, kung saan sila makakasip-sip. Wala. Ayoko na. Ayoko nang mag-topic nito, guys. Maha-high blood lang tayo. Kasi yumaman man, pag talagang nakalakhan ng ugali na ganyan, sisip-sip sila doon kahit marami na silang pera. Para lang makasip-sip doon ko. Tingnan mo, ang daming sip-sip yan. Usong-uso ang mga linta na mukhang ang daming nagkalat na linta ngayon. Guys, mag-ingat kayo sa mga linta. Ay, ang mga linta pala na ay nabubuhay na ngayon sa syudad. Wala na dyan sa mga sakahan. Wala na dyan sa mga pilapil ang linta ngayon. Guys, andyan na ngayon sa nagkalat na dyan sa ating saan ba yun, mga linta? Alam niyo kung nasaan yung mga linta ngayon? Sino pa bang hindi nakakaalam kung nasaan ang linta ngayon? Ay, naku guys. Naku, maghahanda na ang lola nyo ng pagkain ng inyong tata-taba dito. At naku, mukhang mapipingot na talagang ating ilong dito. Guys, hindi ko talaga matiis yung narinig kong pati yung purpose ay mukhang inaamoy-amoy nila kung paano siguro sila kikita na naman. Ito ay naisip lang lola nyo, hindi ako nagbibintang sa iyo. Huwag niyong pakikialaman yung purpose na yan. Maghanap kayo ng paraan kung paano nyo paunlad ang bayan, hindi yung mga naghihirap niya. Gusto nyo pang pigain yung kanilang mga sikmura. Nakita nyo yan na lang ang kanilang kastuwaan sa tuwing sasahod sila. Mantakin mo gawin daw na bigas na hindi mo naman alam kung anong klaseng bigas na naman ang ibibigay nyo. Ano yan? Pag bibili sila ng lapis, papel, ipapalit yung bigas na yan. Sino bang saan ka ba nakakuhang negosyong ganyan? Igagawin ng pera yung bigas. Dahil kung wala silang pambili. Diyos ko talaga, guys. Ako talaga ay kakain na daw kami, Diyos ko. Sige guys, thank you ha. Sandali guys ha. At ito naman si Greco. Grego ba yun? Greco ba yun? Bihika ba yun? Naku, Diyos ko. Ang dami-dami mong isasuggest. Bakit yan pang pagsamahin ang ating tata? At ang gayonyor na yan naman. Saan ka naman kumuha ng kapal niyan? Na pagsasamahin mo, ano yan, tingin mo sa tata natin? Na walang palabra de honor? Gusto mo lunukin niya ang dinura niya? Baka nakakalimutan ni Greco na sinabihan niya ng ating tata na isang bangag. Ikaw, okay lang ba sa'yo ang isang bangag na makasama mo dyan? Anong klase naman na suggestion mo yan? Kahit suggestion pa lang yan is kinikilabutan kami sa iyong suggestion na yan. Diyos mio ka naman, Greco. Wala ka bang alam sa mundo? Wala kang alam sa nangyayari ngayon? Saang ahensya ka ba nanggaling nung nakaupo ang ating tata? Baka wala kang alam sa nangyayari ngayon dyan, sa mga korupsyon na nangyayari daw.
Ha? Greco, naman, gumising ka. Gagawin mo pang walang palabra de honor ang tatay at walang dignidad. Mantakin mo yan. Isasama mo doon sa sinabihan niyang bangag. Ano ba to si Greco? Bakit? Ano yan? Nakahit? Ba? At ganyan ang pumasok sa isipan mo? Ha? Nagtatanong lang ako? Ha? Baka kung ano ka rin na? Ano yan? Kagrupo mo na rin yung mga bangayan? Ha? Sa bagay, noong pa kita tinitingnan ko yung mata mo. Ayan tuloy. Nasama ka tuloy sa ano? Sa mga nasama ka tuloy sa listahan dito sa utak ng lola. Anong klase namang nilalang itong si... nakita mo na ngang hindi nga sumipot si Baste nung pumunta yan doon sa Davao? Tapos pagsasamahin mo, anong klase ka namang tao? Ito ba saan magaling itong si Greco? At mukhang walang kaalam-alam sa nangyayari sa ating bayan. Na halos hindi na nga natin alam kung paano natin i-vlog si Tata. Kasi nagkakanda, wala na tayo dito sa... Hindi ko mai-upload ang aking video. Pag si Tata ang usapan, at pag ito ang topic natin, itong Dayonyor na to, tapos gusto mong ipagsamahin doon kay Tata. Ano yan? Gusto mo wag na lang pumunta sila Tata? Yan, para yan lang ang pumunta. Dayonyor mo na yan? Anong klaseng tao naman itong si... Kala ko nito. Yan ang nangyayari ngayon, guys. Baliktaran. Akala ko, kagrupo ka nila Tata. Ngayon, doon ka nakampi. Kasi hindi masasabi yan ng isang taong may pagmamahal sa ating Tata. Kung ganyan ang kanyang suggestion, ibig sabihin, andoon din ang kanyang panig. Mantakin mong isama dyan sa rally. Sige, isama mo ayan dyan sa rally na nang marinig niya mismo sa bibig ng aming Tata kung anong klaseng tao siya. Oh. Sige, dalhin mo yan dyan at nang siya ang mapahiya sa sarili niya. Isama mo na para baka makasali ka pa sa kahihiyan. Naku, Diyos ko talaga itong, anong klase naman, akala ko ba ito ay makatata ito si si Greco? Mantakin mong isa-gist daw na isama si Dayonyor dyan sa ano na yan, sa prayer rally na yan sa, Cebu. Nakita mo na nga, hindi nga siya sinipot ni Baste nung pumunta daw dyan sa Davao. Tapos pagsasamahin mo, anong klaseng tao ka naman? Pag pinapunta mo yan dyan, hindi pupunta yan sila Tata. Kayo na lang. Kasi may mga dignidad yon at may mga palabra de honor yon. Mantakin mong sabihin na isasama daw si Dayonyor dyan. Saan klase ka naman? Anong klase naman laman ng utak nitong si Ay nakakahiblad na talaga ang mga pangyayari ngayon, guys. Hindi ko na talaga maisip kung bakit niya masasuggest yan. Mukha siyang galing sa ilalim ng lupa at ngayon lang yata nagising. Mukhang walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa mundong ibabaw. Ang dami-dami na ng problema, ang dami-dami mong mapipiling isuggest dyan sa rally na yan. Bakit yan pa ang isasuggest mo? Magpa-drug test na lang muna kayong lahat bago kayo pumunta doon kasi ayaw doon ng may mga gusto mo isama yan, sumama ka na rin dyan sa mga hamon na yan ni tatay. Kung gusto mo yan isama, samahan mo muna, magpa-drug test yung Dayonyor mo na yan. Ako'y atakihin sa'yo ng high blood. Nangangati na yung aking batok na hindi ko alam, parang kinakagat na ng langgam. Saan ka ba naman matutuwa dito sa Greco na to? Ang tagal na wala, tapos lumabas ngayon ngayon ko lang narinig ulit yung pangalan nito is palpak pa yung suggestion na gagawin. Mantakin, nanliliit tuloy ang boses ng lola nyo, guys. Mantakin mo, isuggest daw na isama si Dayonyor dyan sa Sige, makatikim siya kay Tata na. Iyan, pag ginawa mo yan, hindi na pupunta si Baste dyan. Hindi na pupunta sila tatay. Kayo na lang mag-rally dyan. Di ba wala bang alam si Greco sa nangyayari dyan? Bakit siya mag-suggest na ganyan? Siguro, ang sinusubaybayan niya lang si Inday. Katulad niyan si Inday. Huwag daw babanatan si Dayonyor.
Oh, ano yung binibaby niyo ang dalawa? Oh. Mukhang nasusobrahan na ng spoil diyang junior ninyo na yan sa inyong dalawa. Si Ateng Inday naman, wag daw banatan. Ikaw naman, isasali mo naman dyan sa prayer rally na yan dyan sa ano, nakita mong kung ano-ano nang pinagsasabi dyan ni tata dyan sa junior mo na yan. Gusto mo, himurin ulit ni tata yung dinura niya na. Ganyan ba ang klase pagkatao ng tata? Tingin mo, ganyan ang klase ng pagkatao ng tata namin na maaatim niyang makisama sa rally sa isinuka niya na. Isinuka na gusto mo dilain ulit ng aming tata. Nasaan ang dignidad ng tata namin kung makikipagsama yan dyan? Ano nangyari doon sa sinabi niya dyan? Nabangag nga daw. Tapos, makikisama siya dyan sa rally. Ano yan? Anong klaseng kaisipan meron itong si Greco? Mantakin mo yan? Magsasuggest ka? Wala ka bang alam? Ano yan? Okay na lang bang makisama dyan sa isang bangag daw? Ano, Greco? Okay lang sa... Oh, sige, samahan mo na yan muna Kung gusto mo talaga at desidido kang ganyan ang iyong gustong mangyari, magpa-drug test muna siya. At sumama ka na rin. Para alam namin na walang nakaka-attend dyan sa ano. Nakita mong ayaw na ayaw ng tatay na. Nakita mo naman na ayaw ng ating tata na mga... Tapos dadalhin mo dyan. Hindi na tayo matapos-tapos dito, guys. Hindi ko talaga malunok itong sinabing suggestion na to ni ano daw. Mantakin mo mag-suggest ng gawin pang walang kwentang taos tata. Pag ginawa yan ni tata, na nakisama siya dyan sa rally, magiging isa na rin siyang walang kwenta. Mantakin mo yan. Patapos mo sabihin na bangag-bangag daw. Tapos, makikisama ka sa rally. Anong klase si Greco? Hindi niya ba napanood yung sinabi ni tata? Alam niyo ba guys na habang nanonood ako ng hearing sa Senado about yan sa PI na yan is bigla na lang natulo talaga ang luha ko guys. Kasi mantakan nyo yan. Ganun na lang nila pagsamantalahan ang mga mahihirap. Lumiliit na naman tuloy ang boses ng lola nyo. Ganon din. Mukhang ganyan din ang nangyari sa amin doon. Kaya, di ba, sinabi ko sa inyo noon na, yung sa iba kong video guys na, kahit kailan hindi ko inidulo ang lahi na yan. Kasi tignan nyo, parang hindi nila iibigin na mawala ng mahihirap. Kasi bakit? Yon ang palaging napagsasamantalahan. Kasi mukhang kung walang mahihirap, hindi matutupad ang kanilang mga pangarap. Sino pa ba ang hindi makakaalam sa tinutukoy ng lola niyong daldal, guys? 'Di ba? Kung walang mahihirap, hindi sila makakaupo dyan, basta-basta. Kasi, kung lahat hindi nangangailangan ng pera, at kung lahat ay nakapag-aral, kung lahat ay naging mga matagumpay sa buhay, na hindi nakakailanganin pa ang tulong ng mga yan, is hindi na nila ito mapapaikot, guys. Ang kadalasang napapaikot lamang ay yung mga nangangailangan. Oh. 'Di ba? Kayo. Ano sa palagay nyo, guys? 'Di ba? Kadalasang ganyan ang nangyayari. Kaya nananalo ang mga hindi dapat manalo. Kasi maraming nangangailangan sa atin na maraming napakadaling paikutin o kaya maraming tumatanggap ng bayad kapalit ng boto nila. 'Di ba? Oh. Kaya ayan, nakakalabas at nakakaupo ang hindi dapat maupo. Sana. Oh, ito ay opinion lang ng lola nyo. Habang nanonood ako ng yung mga hearing na yan dyan sa Senado ng PI na yan ni Tamba. Oh. Yung parang mandidiri ka. Oo. Mantakin mo yan na kahit pala yung mukhang walang alam dyan sa yakap-yakap na yan. Akap-akap, ano ba yan? At yun naman babae is yung music naman na yun na is mukhang pilit pa rin ipinagtatanggol yung kanilang na halatang halata na wala siyang alam, mukhang wala siyang kaalam-alam.
Kaya ang unang-una talagang biktima dito sa perma-perma na yan is yung mahihirap talaga, guys. Kasi dumaan ako sa hirap, guys. Mantakin mo yan. Paglaruan nila yung mga utak ng mahihirap at lansehin. Suhulan ng 100, may 40 pesos pa nga daw. Diyos mio. Ganon sila, ganon kababa ang tingin nila sa mahihirap, guys. Oh, tapos papayag kayong ma-aproban yung ano na yan. PI na yan itamba. Para tuluyan na silang maghari-harian dyan sa ating bayan. Ha? Papayag na lang ba kayo na busabusin tayong mahihirap ng mga yan? Ha? Yung kukumpasan na lang tayo pag sila ay nandyan na sa trono nila. O, kung ano ang gusto nilang ipagawa sa atin. O, samba, samba, magsamba. O, yan ang gusto ninyo, guys. Ha? O, dahil dyan sa hearing na yan ay nahuhubaran sila ng nahuhubaran. Kaya, tingnan nyo. Parang halos gusto na lang nilang hukus-pukusin na lahat-lahat ng makaupo na sila dyan siguro. Kasi, habang tumatagal ang hearing is ang daming natutuklasan. Oh, paano? Kung wala tayong natuklasan, namalayan nyo na lang nakaupo na ang mga yan dyan. Ha? Nakayos ko talaga. Hindi na ako magtataka kung bakit naisip ni Tata na humiwalay na lang. Kasi nakakahiya na. Bilang isang kalahi na ganito ang nagiging imahe nating mga Pilipino dito sa ibang bansa. Oh. Amantakin mo. Ito ay mga opinion ng mga kapitbahay ko dito, guys, ha. Hindi ako nagtanong. Kusa silang, ano na nangyari sa bayan nyo? Ha? Wala na, hindi na ako umiimik. Kahit nga yung tanongin ako ng aking bilas, di na ako. Sabi ko, hindi ko na alam nangyayari sa bayan ko. Yan na lang ang sagot ko. At ang unang-una nilang itinatanong sa akin, mula pa noon makaupo yan siya. Ha? Sabi nila, gulat sila. Ano nangyari sa inyo? Ano nangyari sa inyo? Yan ang tanong kaagad ng mga kapitbahay ko, guys. Ha? Ano ang nangyari? Bakit nakabalik ang mga yan? Oh. Ako, Diyos ko, guys. Hindi ko na talaga alam kung ano sasabihin ko sa aking mga kapitbahay dito. Sa kabila daw ng mga pangyayari na yun, is, ganun na ang nangyari. Nakabalik pa rin. Oh. Tapos, hindi tayo makaano-ano ngayon. Kasi, hindi ka man lang hingi ng advice dyan sa lalo na ang aking ayoko na magsalita, guys. Kikilabutan ka na lang talaga sa nangyayari sa ating bayan. Mukhang gusto ko nang sumama doon kila Tata. Alisin ko na yung ating palitan na natin yung ating mga pagkatao. Mukhang nakakahiya nang iharap yung pagmumukha natin dito sa ibang bansa talaga, guys. Nakakaiyak talaga na panuorin ang mga pangyayari dyan sa PI na yan. Mantakay mo yan? Kaya dito napapatunayan, guys. Natatranslate na kahit ano pang pagdadaldal dyan is naiintindahan na nila, guys. At alam din nila bakit yan nakabalik. Dahil nga sa mga pangako ng mga hindi maintindihan vlogger. Kaya, nung umupo pa lang daw ang mga yan is nahubaran na tayong lahat. Didiretsuhin ko na kayo. Dahil hindi daw yan dyan makakabalik kung walang nasilaw. Sinong kukontra dyan sa kanilang opinion na yan sa atin? Kung anong klase tayo, kahit yung hindi naman bumoto. Ganun na lahat ang paningin nila sa atin. Na nasisilaw tayong lahat sa malansa. Diyos ko, Mariusip, nakakahiya sa buong mundo ang nangyayari sa atin. Kaya, magtataka ba kayo kung wala tayo dyan Unang-una na, walang paninindigan ang isang tao dyan. Weak pa nga daw sabi ng ating Tata. Yung aking video hindi ko na mai-upload isang araw na. Ano na nangyayari sa atin, guys? Pinapatahimik ba kami? Pinapatahimik na ba kami?
yung mga lumalabas lang ng mga, yung mga pumupuna sa kanila is pinapatahimik na din ba kami? Mantakin mo yun, yung na-in-upload kong video. Kasi ang topic ko doon si Dayonior ninyo. Tapos si Tata. Siguro, iniba ko kasi yung inulit ko yung pagkabanggit ko kay Tata. Doon. Yung isang video ko, madali ko lang yun i-upload kasi ito nga, ginamit ko nga Tata. Naku, ano ba yan? Mayroong screening na ba ngayon? Na pag yun ang binanggit mo si Tata is ganito katagal nang i-upload? Ano to? Totoo ba yung sinabi ni Coach Uli guys na yung natatag na tayong mga DDS? Naku, baka pati yung paggamit natin ng hashtag na DDS is baka yun ang pagdiskitahan nila. Pag may hashtag ka DDS, hindi ka makakalabas dito. Nagrereklamo na nga si yung mga idol natin vlogger kasi kadalasan sa mga video nila ay live videos nila is nagpuputol daw. Ano yan? Kasi mukhang dumarami na ang bayaran nilang minions. Yun ang nagre-report siguro nang nagre-report dito kay Naku, pati talaga itong kinaroroon natin is mukhang nilulusob na ng mga minions nila. Guys, paano na tayo nito? Tapos, maririnig pa natin si ating Inday daw, sabi daw kay Rocky is wag babanatan si Dayonior. Ha? Naman, Day. Ano na talaga? Paano na pag nawala na kami dito? Ha, Day? Bakit? Buti na lang hindi siya nananawagan ngayon na, protect! Kuteng-teng! Guys, pag yan ay nangyari sa ating Inday, iwan ko na lang talaga na guys. Day, hindi mo may bayaran, Day. Kaya kahit sumigaw ka dyan ng protect ko teng mo, is hindi kami susunod sa'yo. Ha? Ako, alam ko, Day. Stress na stress ka na kasi nakikita ko yung interview mo. Ramdam ko dito sa aking dibdib na naman na ikaw ay nahihirapan na rin. Siguro, si Inday kasi is pag binabanatan siguro si Kuteng is sa kanya lumalatay. Kaya siguro niya nasabi yung guys na ganun. Na wag babanatan si Kuteng. Pero Day, hanggang kailan kami magtitiis kung wala na kami dito, Day? Ha? Na sa tuwing magla-live ang ating mga idol na sila banat nga napuputol. Bigla na lang nawawala sa ere. Kasi mukhang may mga minions na umaatake sa linya. Ngayon na lang, Day, ang oras namin. Paano na kung mawala na kami dito? Ano nang gagawin natin? Ha? Tapos, yung pagkakataon, isasayangin namin. No? Ngayon is pagsalita pa kami dito. Paano kung hindi na kami makapagsalita? Saka na magkakatotoo iyong panawagan na yan kay Harry Roque na wag babanatan si Kuteng. Kasi sino pang babanat kung wala na kami sa ere? Ano baday naman? Baday talaga, baday. Alam mo, iniiwas-iwasan kung anuhin kita talaga, Day, kasi alam kong na-stress ka rin. Pero naman, Day, bakit ka naman mananawagan ng ganyan? Ano gusto mo, manahimik na lang kami? Na lunukin na lang namin ang mga hindi magagandang pangyayari sa ating bayan, Day? Baka hindi mo alam. Sirang-sira tayo, Day. Kaya ang gusto namin, linisin mo ang iyong Kuteng. Kung iyan ay pinagtatanggol mo pa rin, linisin mo. Kausapin mo, magpa-drug test siya para malinis ang pagmumukha niya sa buong mundo. Yan ang sasabihin ko, Day. Kung ayaw mong titirahin namin ang iyong Kuteng, ay ayusin niya kung ano at gawin niya ang kanyang tungkulin. Kasi inupo siya dyan para mamuno sa ating bayan. Anong ginagawa niya? Talo-talo lang siya kung sino. Wait! Wala siyang karapatan sana dyan. Umupo. Kasi hindi siya strong. Hindi siya tulad ni Tata. Mantakin mo yan? Tawagin lang namin ng Tata yung Tata mo. Is napakatagal nang lumabas yung aming mga video. Tapos ayaw mo pang titirahin yan. Kailan pa kami magdadaldal kung wala na kami dito sa ere? Na ngayon may chance pa kami para tama ang mali. Kasi siguro hindi mo alam, Day, na sirang-sira ang
ang pinoproteksyonan mo na yan na kuting. Oh, pag upo pa lang daw niyan, day. Dahil takang-taka sila kung bakit nakaupo ulit. Yan, day. Alam mo ba yan, day? Na iyan ang tingin nila sa atin dito sa ibang bayan. Hindi daw nila maintindihan kami. Tayong kung bakit nakabalik daw yan sa pwesto. Oh, kailan pa kami kikilos kung wala na kami dito? Ano ba talaga ang plano mo? Tulad na lang yung pagpupulburo na yan. Oh, nasirang-sira tayo dito sa ibang bayan. Ha? Tapos sasabihin mo yan, huwag babanatan si Kuting daw. Sinabi mo ba talaga yan, day? Hindi na babayaran ang prinsipyo namin. Gagawin namin kung ano ang gusto namin gawin. Ipagtatanggol namin si tata. Naku, talaga dahil hindi ko na alam talaga kung ano nangyayari sa'yo. Kung bakit ka mananawagan ng ganyan na wag babanatan si Dayunyor. Hindi namin talaga akalain na sa'yo. Pamis mo yan manggagaling, day. Ipinapakipaglaban namin ang ating bayan. Oh, kung ikaw ay magpapa-under dyan, paano mo ipapakita sa amin na mahal mo nga ang ating bayan, day? Oh, pagtanggol mo naman kami, day. Bakit si Dayunyor ang iyong pinoproteksyonan? Na pagkad wek nga, yan, mukhang wala man siyang paninindigan. At ano nangyayari sa bayan natin, tagilid na. Sama-sama tayo sa kangkungan, day. Ha? Naku, Diyos ko, day. Diyos ko, day, kat ako, sorry talaga, tay. Hindi ko talaga mapapalagpas itong proteksyonan niya pa si na harap-harapan mo nang sinabi tata. Tata, kasi hindi na naman natin ito. Matatagalan na naman tayo pag-upload dito. Pag ito'y binanggit natin, ang binanggit ang ating tata. Naku, Diyos ko, mantakin mo yan, day. Oh, banggitin lang yung pangalan ng iyong tata is ayaw nang kainin yung aming mga video. Tapos, sasabihin mo pa kay Roque na, huwag babanatan ng iyong kuting. Anong klase yan? Yan pa ang mabait? Na mukhang sinusupil ang aming mga freedom of speech, freedom of opinion, freedom... Akin yung freedom of opinion. Meron ba kayo? Yun ang ginawa kong batas, day. Freedom of opinion. Oh. Freedom of speech, freedom of ano pa yon? Sinabi na tata. Naku, Diyos ko. Hindi ko na talaga alam kay ating Inday kung ano ba talaga nangyayari na sa kanya. Ano ba yan? Mukhang ano ko tuloy, baka may video din siya sa inyo. Ano yan? Mukhang, sabi kami ng sabi na baka may pulborong video si Kuting, kaya nahahawakan siya napapasunod siya. Ano, may video ka rin ba? At mukhang napapasunod ka rin dyan. Nila? Mukhang nawawala yung imahe ng ating tata na tapang at malasakit. Dahil nagpapa-under ka dyan sa kanila, day. Oo. Mukhang ikaw ang humahatak kay na yung image niya ay nasisira na yata. Mukhang nasisira na yata. Sa kakaprotect mo dyan sa iyong Dayunyor na yan o sa iyong Kuting na yan. Naku, Diyos ko, ano ba nangyayari sa mundo natin, guys? Sa tuwing magla-live ang ating mga idol na DDS vlogger, napuputol na, day. Alam mo ba yan, na unti-unti na kami mukhang mawawala na kami dito? Tapos, pipigilan mo pa kaming pagsabihan ang kung ano ang mga reklamo namin dyan sa inupo nila na yan dyan na trabahante. Buti na lang kung strong siya, na kaya kang ipaglaban yan. Tignan mo kung ano yung gusto niya, hindi naman nasusunod. Kung ano yung mga kailangan niyang gawin, hindi naman niya kayang panindigan. Tumalsik tuloy yung laway ng lula mo. At tapos, ano yan, magtatago na naman sa palda mo? At mukhang ikaw na naman andyan ang tagapagtanggol niyan, na ayaw mong banatan niya. Bakit? Baka ikaw ay binablockmail na dyan. Sabihin mo lang sa amin nang tumigil na tayong lahat dito at mawala na tayo ditong lahat sa ere. Ano yan? Baka na-hostage ka na dyan. Ha? Day, tinatanong kita. Sabihin mo sa amin kung ikaw ba ay nabablockmail ba? O may video ka rin ba? O may ano ka? Bakit ka dyan mukhang sunod-sunuran ka na lang dyan sa kanila? Mukhang tayo ay
Ano na nangyayari sa ating mundo? Ha? Nakita nyo ang aking video is kalahating araw na hindi pa ma-upload na. Ang topic ko lang ay yung ipinagtatanggol mo na yan. Day, anong gusto mong mangyari sa amin? Mag-evaporate kami lahat dito? Evaporadang milk? Ha? Gusto mo maging evaporadang milk kami dito lahat? Oh, ano na nangyayari? Tuwing magla-live ang nagmamahal sa yung mga DDS vlogger is nawawala na sa ere. Napuputol-putol na ang kanilang mga live. Tapos pagbabawalan mo pa kaming magsalita. Parang pinagbabawalan mo kami magsalita, dahil sa panawagan mo na yan kay Roque. Ha? Na wag babanatan ang iyong kuting. Yan ay kung totoo ang sinasabi mo na yan. Ay ang sinasabi na yan Roque, na may panawagan ka daw na wag babanatan ang kuting. Kung wala ka bang alam sa nangyayari sa amin, mga DDS vlogger ba ako? Nagwawala na yung aking taba dito kasi ayaw niya na. Galit na talaga siya dito. Ayaw niya na ako magsasalita dito. Kasi nga, pagulo daw ng pagulo ang ating bayan. Baka, yan ang gusto ng ating Inday, na baka nanganganib talaga tayong lahat, guys. Kaya, siguro pinapatahimik. Hindi kaya ganon ang kanyang gustong mangyari, guys. Na baka na nag-aalala ang ating Inday sa atin, kaya pinapatahimik na rin tayo. Ha? Yan tuloy ang pumapasok, either na may hawak sila kay ating Inday, or natatakot ang ating Inday sa kaligtasan nating lahat. Kaya tayo kaya si Roque ay pinagsabihan daw na wag babanatan. Baka hindi kaya may banta kay Roque. Ito tuloy ang pumasok na naman sa isip na maliit ng lola nyo, guys. Baka yun ang ibig sabihin ni ating Inday na wag babanatan si Dayonyor. Baka may banta ang buhay ni Hari Roque pag hindi tumigil. Katulad kay kay Banat, na dudukutin daw si Banat. Ito tuloy ang naisip ko, guys. Naku, guys, baka nanganganib ang buhay ng ating idol na Roque. Ito nakakatakot na talaga, guys. Kaya iyan ang sabi dito, bakit hindi kayo nadala nung time ng tatay niyan at ibinalik nyo pa talaga? Oh, ito dahil sagutin mo ang katanungan nila sa iyo. Oh, kasi ikaw na rin, kasi pare-parehas tayo ng oh, pare-parehas tayo ng pasaporte. Ang tanong nila dito, bakit hindi tayo nadala nung time ng tatay niyang? Alam na alam nila ang nangyari sa atin, Day. Nung time ng tatay, yan pa nga siguro ang nilalab mo dyan. Hindi ko ba daw tayo nadala sa tatay at ibinalik pa daw ninyo yan dyan? Oh, yan ang katanungan ng mga taga rito. Isagutin mo yan, Day. Sa bagay, wala ka namang tungkulin sagutin sila kasi hindi naman sila taga dyan. Oh, tungkulin yung sagutin sa amin kung bakit nyo yan ibinalik dyan. Oh, tungkulin yung sagutin kami dyan dahil hindi kami ang hindi kami ang may kagustuhang ipaupo yan dyan, kundi kayo. Sagutin nyo ang mga Pilipinong hindi umayon sa inyo na ibalik yan dyan sa pwesto. May karapatan kaming malaman, Day. Kasi kayo ang naging dahilan kung bakit tayo ngayon nagkakaganito. Kung bakit nagkakaganito ngayon ang bayan natin. Naiiyak na lang ako pag napapanood ko na mukhang pinagsamantalahin nila ng husto-husto ng sobra-sobra ang mga mahihirap nating mga kababayang Pilipino. Ano ang ginawa nila dyan sa perma-perma na yan? Mantakin mong lansehin ang mga taong bayan na naghihirap na nga, ginawa pang mga ingot. Naghihirap na nga, wala na nga makain at sinuhulan pa ng 100 dyan na kayong mga tamba-tamba dyan. Ha? Grabe kayo. Anong klaseng mga tao kayo? Tao pa ba kayo? Mantakin yung gawin yung mga uto-uto, yung mga nagsiperma dyan. At paikutin nyo kung kumakalam ang mga sikmura nila na wala na silang time pa mag-isip, kundi doon sa 100 para may maibili lang ng pagkain nila sa isang araw. Tapos papirmahin nyo ng hindi naman nila alam kung anong pinirmahan ninyo.
Sino pa nga bang makakapag-isip naman kung kumakalam yung sikmura mo, wala kang pangsaing ngayon. Tapos, kapalit lang ay perma sa 100, napakababa, napaka-cheap naman. Na kayong, bakit hindi na lang kayo ang magsiperma dyan? Sarilihin nyo na lang yan. Hindi yung nang uto pa kayo. At binaboy nyo pa ang mga taong bayan na naghihirap. Wala na nga kayong nagawa para paunlarin sila. Binaboy nyo pa ang pagkatao nila. Pinagsamantalahan nyo pa ang kanilang mga tutulog na kaisipan. Grabe talaga itong mga ito. Kikilabutan ka talaga sa sobrang katusuhan ng mga may kagagawa ng perma-perma na yan. Mantakin mo yan, targetin nila yung mahihirap para wala na silang isip-isip, tanggap man yung mga naghihirap kasi gutom nga eh. Bigyan kitang 100, basta gutom na. Ay, ko talaga guys. Ito ang sabi ng lola nyo guys, na napakahirap maging mahirap. Yan ang hindi nila alam. Ang gusto lang nila, masunod kung ano yung gusto nilang kalagyan. Patakin mo yan. Ganun ang tingin nila sa inyo. Na tagi-100 lang kayo. Kasi, nung nakabalik pa lang sila sa pwesto, yan na ang tingin sa ating sa buong mundo. Mga mukha tayong langsa. Kasi, ang tingin nila, iisa ang dahilan kung bakit yan nakabalik yan. Alam nila ang nangyayari sa ating bayan guys. Hindi nyo yan maitatago, lalo na yung mga pambubodol ni Sangkaykay. Alam nila kung bakit yan nakalabas. Kasi nasilaw doon sa mga propaganda ng mga vlogger. Nahihilo na naman ang lola nyo. Yung mga propaganda dyan ng mga vlogger na mga mukhang mambobodol. Naisahan kayo. May tungkulin kayo sa amin na ibalik nyo sa dati ang ating bayan. Wag niyong papayagan na makalusot ang PI na yan dahil kung hindi namin kayo mapapatawad. Kasi kayo ang dahilan kung bakit nakaupo yan dyan. Kaya gawin nyo ang part ninyo na wag yan makakaupo dyan, na hindi na matatanggal ang mga puwet niyan dyan. Kayo ang may kasalanan yan. Pag iyan napatupad PI na yan, lahat ng may kagagawan kung bakit nakabalik yan dyan, kayo ang sisingilin namin kapag iyan napatupad ang PI na yan. Kami nga hindi matalino, hindi kami nabudol. Kayo napakatatalino nyo. At hanggang ngayon naman itong ating Inday dyan is pinoprotektahan pa yung yatang kuting na yan dyan. Kaya may tungkulin kayo sa amin. Gawin nyo ang part ninyo dyan na kayo ang naging dahilan yan kung bakit nakaupo yan dyan. May tungkulin kayo sa amin. Huwag yang basta na lang kayo yan. Ay, nabudol kami. Tapos sama-sama tayo. Saan? Sa kangkungan. Kaya may tignan nyo yan. Kung ano nangyari doon sa taba ko doon sa taas. Dahil sa konsume, nag-hahatsing na doon sa taas. Na parang sumabog na naman yung eardrums ng lola nyo. Thank you na lang guys. Ayoko na. Kung pati sa ating Inday ay mananawagan ng ganon. Parang ayoko na dito sa ating mundong ibabaw. Nabibingi ang lola nyo guys. Parang ayoko. Hindi tinanggap ng tenga ko yung sinabi ni Rocky na may panawagan daw ang ating Inday. Huwag babanatan si Kuting. Sa kabila ng nangyayari na to sa ating mga sa kabila ng ating mga ibinuwis natin ang buhay natin dito para sa kanila. Tapos yan ang maririnig mo. Wag babanatan si kanyang Dayonior. Ay, naku, day. Ewan ko. Mukhang ayoko na talaga, day. Tata naman.
Ano mang ginagawa ng ating Inday ta? Napakasakit sa aming kalooban ta. Napagsabihan kami ng ganoon. Oh, kahit nga si Rocky lang ang sinabihan niya ng ganoon. Kasama na kami doon lahat. Kasi wag daw babanatan si ano eh. Oh, ibig sabihin, kami rin. Kaming lahat. Sa bagay sabi ni Bisdak, hindi kami titigil dito. yun ang idol ko talaga si Bisdak. Napakatapang na tao din yun. Mindanawian din yun eh. Hindi papayagan talaga ni Lord, guys. Yan ang pumapasok sa utak ng lola nyo. Hindi papayag si Lord. Kaya mag-give up na kayo dyan kung ano ang iniisip nyo. May parusang nag-aantay sa mga taong hindi karapat-dapat dyan. Yan ang nakikita ng lola nyong daldal. Good night, guys. I love you all. Thank you sa mga nag-watch. Kahit walang nag-watch, thank you na rin. Mahal ko kayo lahat. God bless us all. Bye.